Ang tunay o totoong pananampalataya sa Diyos ay hindi lamang sa salita, kundi ganun din sa gawa. Ikaw kaibigan, anong klaseng pananampalataya sa Diyos mayroon ka? Buhay, aktibo at namumunga ba ito? Disclaimer: this video contains religious themes, beliefs, and personal interpretations intended for informational, educational, and inspirational purposes only. It is not meant to disrespect any faith, culture, or individual. Viewers are encouraged to practice discretion and interpret the content according to the right teachings and globally accepted interpretation of the Holy Bible. All opinions expressed are those of the Creator. Magandang araw po sa inyo at welcome sa ating gagawing Bible Study. Ako po ay nagagalak at narito ka ngayon upang samahan ako na pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Umaasa ako na sasamahan mo ako mula sa umpisa hanggang sa dulo ng ating gagawing Bible Study at tinitiyak ko naman sa iyo na marami kang matututunan kaya naway makapaglaan ka ng sapat na panahon upang pakinggan ang salita ng Diyos at pagnilayan ang mensaheng pinapahayag ng video na ito para sa ating mga buhay. Bago tayo magsimula, hinihiling ko sanang buksan natin ang ating mga puso, pangunawa at ang ating mga isipan at hayaan nating mangusap, kumilos at baguhin tayo ng salita ng Diyos. Hinihikayat kitang lumahok sa diskusyon, magtanong at ibahagi sa comment box sa ibaba nitong video kung ano ang mensaheng pinapahayag sa iyo ng Diyos pagkatapos mong panoorin ang kabuuan ng video na ito. Magsimula na po tayo. Ang paksa na ating pag-aaralan sa oras na ito ay tungkol sa tinatawag na faith o pananalig o pananampalataya sa wikang Filipino. Maraming tao sa ngayon ang nagsasabing mayroon akong pananalig o pananampalataya sa Diyos. Ngunit ang aking tanong, lahat ba ng pananampalatayang di umano mayroon ng mga tao ay ang pananampalatayang nagliligtas? Paano ba natin malalaman kung ang ating pananampalataya ay totoo, tunay, aktibo at buhay, hindi patay? Hindi lahat ng pananampalataya sa Biblia ay nagliligtas. Ano ba ang tunay na pananalig o pananampalataya ayon sa banal na kasulatan? Basahin natin ang Santiago 2, talata 17. Gayun din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Mayroon tayong ilang mga punto dito na ating bibigyan ng diin upang mabigyan ng kaukulang linaw o pagpapaniwanag sa paksa na ating pinag-aaralan ngayon. Unang punto, ang totoo o tunay na pananampalataya ay nagliligtas na pananampalataya. Ang totoo o tunay na pananampalataya ay nagtitiwala kay Jesus lamang upang tayo ay maligtas at hindi sa pamamagitan ng ating sariling mga gawa o kabutihan. Basahin natin ang Epeso 2, talata 8 hanggang 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. At sa Roma 10, talata 9, sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Bilang pagpapaliwanag, hindi tayo naligtas ng dahil sa pagiging sapat na mabuti. Ang tinatawag na biyaya ay tumutukoy sa libreng regalo ng Diyos at ang pananampalataya ay tumutukoy sa buo at ganap na pagtitiwala at pagtanggap ng regalong iyon. Ang nagliligtas na pananampalataya ay personal na pagtitiwala kay Jesus kung sino siya at kung ano ang kanyang ginawa sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay na patawarin niya tayo sa ating mga kasalanan at bigyan tayo ng bagong buhay. Mayroon lamang akong nais linawin dito. Sa aklat ng Santiago 2, talatang 19, ganito ang sinasabi, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Kung ang mga demonyo ay sumasampalataya din pala sa Diyos, ligtas na rin ba sila? Ang pananampalataya ba ninyo ay katulad din lang ba ng sa mga demonyo? Bilang paglilinaw, ang tunay o totoong pananampalataya ay hindi lamang yung
Naniniwala tayo na ang Diyos ay totoo o mayroong Diyos, bagkus ito ay yung buo at ganap na nagtitiwala at sumusuko tayo kay Jesus bilang Panginoon natin. Mayroon akong nais itanong sa iyo, kaibigan. Sa ngayon ba, sino o ano ang pinagkakatiwalaan o sinasampalatayaan mo para maging matuwid at karapat-dapat ka sa harapan ng Diyos? Ang iyong mabubuting gawa ba? Ang iyong kinakaanibang relihiyon? O taning si Jesus lamang? Ang ating pangalawang punto, ang totoo at tunay na pananampalataya sa Diyos ay dapat aktibong pananampalataya, hindi patay. Ang totoo, tunay ang pananampalatayang nagliligtas ay nagbubunga ng ating pagkilos. Ito ay makikita sa atin kung paano tayo namumuhay. Muli nating basahin ang Santiago 2, talatang 17. Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. At sa Galatia 5, talatang 6, ang tanging bagay na mahalaga ay ang pananampalataya na nagpapahayag ng sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Bilang pagpapaliwanag dito, hindi sinasabi ni James na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng ating mga gawa, kundi ang sinasabi niya, ang may totoo o tunay na pananampalataya ay laging magbubunga o lilikha ng mabubuting gawa. Ang mga gawa ay hindi nakakakuha o nagbubunga ng kaligtasan, bagkus ay nagpapakita ito ng indikasyon o pagpapatunay ng kaligtasan. Naiintindihan po ba ninyo ito? Bilang halimbawa, kung sasabihin kong naniniwala akong nagmamalasakit ang Diyos sa mga mahihirap, ngunit hindi naman ako kailanman nagbibigay, naglilingkod o tumutulong kapag kaya ko naman, ang aking pananampalataya ay halos mga salitang hungkag lamang, kulang na kulang sa mga gawa. Kung sasabihin kong nagpapatawad ako dahil pinatawad ako ni Kristo, ngunit dinadala ko pa rin ang kapaitan o bitterness sa aking kalooban, ang klase ng aking pananampalataya ay hindi nagpapakita ng totoo o tunay na kahulugan ng pananampalatayang nagliligtas. Basahin natin ang unang Juan 3, talata 18. Mga anak ko, huwag tayong magmahal sa salita o sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Efeso 2, talatang 8 hanggang 9. Ngunit sinasabi sa Efeso 2, talatang 10 na tayo ay nilikha kay Kristo Jesus upang gumawa ng mabubuting gawa. Ang totoo o tunay na pananampalataya ay nagbabago sa ating mga puso at isipan at humahantong ito sa isang pagbabago ng buhay. Mayroon akong muling nais itanong sa iyo, kaibigan, kung iyong mamarapatin, paano mo na ipapakita ang katibayan o katunayan na ang iyong angking pananampalataya ay aktibo o buhay at hindi patay? Mayroon bang pagkakataon na kung saan ang iyong pananampalataya ay nagiging hanggang sa salita na lamang at hindi ito nagbubunga ng mabubuting gawa o positibong pagkilos? Ang ating pangatlong punto, ang totoo o tunay na pananampalataya ay buhay na pananampalataya. Ito ay lumalago at nagtitiis. Ang totoo o tunay na pananampalataya ay hindi isang minsanang sandali lamang. Ito ay isang buhay o aktibong relasyon kay Jesus na lumalago at nagbubunga. Kung hindi lumalago at hindi nagbubunga ng mabuting mga gawa ang iyong angking pananampalataya sa Diyos, kinalulungkot kong sabihin ito, kaibigan, na depektibo o may diferensya ang iyong pananampalataya. Ano sa palagay mo, kaibigan? Basahin natin ang Galatia 2:20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Sa Juan 15, talata 5, ito ang sinasabi, Ako ang baging, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay nagbubunga ng marami, sapagkat kung wala ako, ay wala kayong magagawa. Bilang pagpapaliwanag dito, ang buhay na pananampalataya ay nagpapatuloy at lumilikha ng bunga. Ang buhay na aking ikinabubuhay ngayon, nabubuhay ako sa pamamagitan ng pananampalataya.
Ito ay ang pananatiling konektado kay Jesus tulad ng isang sanga sa isang baging. Sa paglipas ng panahon, ang pananampalatayang ito ay nagpapakita ng mga bunga katulad ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagsulod, ayon sa Galatia 5, talata 22-23. Ang aking tanong sa iyo, kaibigan, nananatiling konektado ka pa rin ba kay Jesus sa mga oras na ito? Sa aklat ng Santiago 1, talatang 2-3, ay sinusubok ng mga hamon sa buhay ang ating pananampalataya at nagbubunga ito ng pagtitiis o tiyaga. Ang totoo o tunay na pananampalataya ay maaaring mayanig, ngulit hindi ito ganap na mamamatay. Ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok o ang mga hamon sa ating buhay upang palakasin ang ating pananampalataya. Mayroon akong muling tanong sa iyo. Ang iyong pananampalataya ba ngayon ay mas malakas o matibay kaysa noong nakaraang taon? O mas mahina o marupok? Sa iyong palagay, ano ang isang paraan upang manatili kang konektado sa baging o kay Jesus ngayon taon? Bilang pagtatapos, ay nais kong ibigay sa inyo ang pinakakabuuan ng ating Bible study sa oras na ito. Una, ang totoo o tunay na pananampalataya ay nagliligtas. Ang tanging pagtitiwala o pananalig lamang kay Jesus at hindi sa ating mga mabubuting gawa o sa ating relihiyon. Efeso 2, talatang 8-9, Roma 10, talatang 9. Pangalawa, ang totoo o tunay na pananampalataya ay aktibo. Pinapakita nito sa sarili ang pagsunod at pagmamahal. Santiago 2, talatang 17, Galatia 5, talatang 6. Pangatlo, ang tunay na pananampalataya ay buhay, nagpapatuloy, lumalago at namumunga habang tayo ay nananatili kay Kristo. Galatia 2, talatang 20, Juan 15, talatang 5. Nais ko lamang linawin sa iyo na ang paggawa ng mga mabubuting bagay sa ating kapwa ay hindi kailanman makakapagligtas. Ang paggawa ng mga mabubuting bagay ay bunga o produkto ng pagkakaroon ng isang buhay, aktibo, at namumungang pananampalataya sa Diyos. Ang pananampalatayang hindi nagbubunga ay patay. Ang pananampalatayang namumunga ay buhay o aktibo. Naway naging malinaw o maliwanag na ito sa iyo. Ang tanong na aking iiwan sa iyo, kaibigan, ay kung sakaling mayroon ka ng pananampalataya kay Jesus, ito ba ay buhay, aktibo, at namumunga? Kung sakali at nais mong maligtas o magkaroon ng kaligtasan, ito ay magagawa mo lang sa pamamagitan ng iyong seryoso at tunay na paglalagak ng iyong pananalig o pananampalataya kay Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao na siyang magliligtas sa ating lahat sa pagdating ng takdang panahon. Kung ito ang nais mo, ay sambitin mo ng iyong mga labi ang panalangin na iyong matatagpuan sa comment box sa ibaba nitong video. Naway meron kang natutunan sa ating ginawang pag-aaral sa salita ng Diyos. At kung meron kang komento o katanungan, ay ilagay mo ito sa comment box sa ibaba nitong video. Hanggang sa muli nating pagkikita para sa panibagong paksa na ating pag-aaralan. God bless, kaibigan. Kaibigan, inaanyayahan ka ni Kristo Jesus na magtiwala at manalig sa Kanya upang ikaw ay maligtas. Nais mo ba siyang tanggapin? Nais mo ba siyang bigyan ng pagkakataon sa iyong buhay? Kailangan mong manalig o manampalataya sa Kanya ng tunay. Kaibigan, habang may panahon o pagkakataon pa, tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon, Diyos at tagapagligtas.